What's up mga kababayan? News that matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating bibigyang highlight itong mga usaping politika sa ating bansa. Kahapon lamang inulan ng pambabatikos itong si PNP Marbil kaugnay sa pagsisinungaling o paglilinlang nito sa sambayan ng Pilipino patungkol sa kaligtasan ng ating Vice Presidente na si Sara Duterte. Paano ba naman kasi mga kababayan nagsalita ang ating Vice Presidente na itong mga ipinahahayag sa press con ni PNP Marbil ay walang katotohanan at puro kasinungalingan ang lumalabas sa kanyang bibig. Nainisa-isa pa nga ni VP Sara itong mga kasinungalingan nitong nasabing PNP chief kung kaya naman kahiyan ang inabot sa social media at sa buong Pilipinas na nawawalan ng integrity o dignidad ang kapulisan dahil sa kanyang ginawa bilang PNP chief. At dagdag pa rito na sumagi rin sa kaisipan ng karamihan ng taong bayan na dapat bumaba na lamang sa posisyon di umano itong si PNP Marbil dahil wala sa bayan ang kanyang puso at serbisyo kundi madaling kontrolin di umano ito ng mga nasa itaas na tila'y nagiging tutad di umano o utusan sa kung anong dapat gawin dito sa ating Vice Presidente. Naku naman po. Kung kaya naman nagsalita itong si Retired General Rolando De Leon na why don't you instead remove all your security personnel from the crocodiles in Congress? Those crocodiles don't need protection. They are the number one threat to the country and people. This is a call to remove all police protection to crocodiles in Congress. Thieves are well protected in this country. Tama. No wonder they protect their own. Sino kaya ang pinapatamaan ni Retired General De Leon dito? Matapos nga ang ginawa kay VP Sara na tinanggal ang kanyang security personnel. Habang tong mga nasa Congress o mga nasa Malacanang, sangkaterba ang security personnel. Ngunit isa naman palang mga buwaya o kurakot di umano sa ating bansa. Naku naman po, napakatapang naman ng winika ni Retired General Orlando De Leon. Pero tama lamang kanyang sinabi na isang napakalaking banta nga sa taong bayan at sa ating bansa na magkaroon ng mga nauupong opisyales na mga buwaya. At totoo yun mga kababayan. Hindi natin isa-isahin pero alam natin sa puso't isipan kung sino ang mga ito na naging talamak na naman itong korupsyon na nangyayari sa ating bansa simula nang maupo di umano itong sina Tambaliza Jr. Naku naman po. Kung kaya naman ang hiling ng social media influencer na si Miss Crisette Laureta Chu at ang buong sambayan ng Pilipino na sana hindi sila makain na bulok na sistema ng Marcos administration na wag di umano silang magpatuta o maging sunod-sunuran kung alam nilang may mali na nangyayari sa loob ng gobyerno. Wika nga niya, to the Philippine National Police, people love you and respected you and defended you during the Duterte administration. Do not allow anyone na ibalik ang bulok ninyong image. Mabilis itaas ang sweldo pero not any leader can make you beloved and respected. A reminder, especially to those in rank and file, not to be eaten up by the system. Please, never forget that you serve the Filipinos. You are not the private army of any politician. Tama. Tama nga naman. Huwag sanang hayaan na mabalik itong pagiging bulok na imahe nila nang dahil sa bago ang administrasyon ngayon na noong panahon ni Tatay Digong talaga nga namang tumaas ang moral at tumaas din ang pagtingin ng sambayan ng Pilipino sa mga kapulisan dahil kitang-kita kung paano nila naitataguyod ng maayos ang kanilang tungkulin nang walang bahid na pamumulitika. Pero ngayon tila'y naiiba at nawawalan sila ng landas. Naku naman po, kung kaya naman ang wika ng taong bayan na sana PNP Chief Marbil magkaroon ka ng pag-uusisa sa iyong sarili na hindi porket PNP Chief ka, ikaw na lagi ang nasusunod. Wika nga ni VP Sara, batas ka lang pero hindi ka Diyos. Tandaan mo, mas mataas ang posisyon ng Vice Presidente kaysa sayo.
At ang kahilingan lang naman ni VP Sara ang kaligtasan nila, lalo na pagdating sa kanyang pamilya. Naiwasan nyo ang pagtitiktik o pag-spy man, no? Kung may umuutos di umano sa inyo, dahil nakakabahala ito sa seguridad ng ating bansa, na dapat kayo nga, no, ang kakampi ng sambayan ng Pilipino at hindi kalaban mismo. At kung may involved na pera di umano yan, sana magkaroon ka ng prinsipyo sa iyong sarili. Natanggihan man yan kung may katotohanan di umano. Dahil marami na ang nagsasabi sa taong bayan na baka may perang involved kaya kaganyan. Huwag naman po sana. As always mga kababayan, kita na lang ulit tayo sa ating next vlog. Huwag niyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. Marami po salamat mga kababayan. Ingat and God bless.